Kotse nagkasalpukan sa Ortigas. Driver ng jeep kritikal, 4 na iba pa, sugatan. Call center sa Mandaue, Cebu na inirereklamong nagbebenta umano ng mga peking gamot. Sinalakay ng mga otoridad. Pinakamalalaki at pinakamabibigat na mga prutas, ibinida sa isang kapistahan sa Coronadal, South Cotabato. 7 taong gulang na babae sa New York, nasalo ng kapitbahay matapos mahulog mula sa bintana ng ikatlong palapag ng gusali. At silipin ng Indonesian version ng Eat Bulaga. Huwag ka huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Narito na mga unang balita. Isang trailer truck ang nadisgrasya sa South Superhighway matapos magkaproblema ang harapang gulong. Huli sa CCTV ang aksidente at may live report si Love Anyover. Love. Igan, paalala sa ating mga motorista na kung kailangan po nating i-check ang ating mga sasakyan, lalo na kung tayo po ay may malayo ang biyahe. Noong ika-26 ng Hunyo, isang aksidente po ang huli sa CCTV ng Skyway Operation and Management Corporation. Sa kaliwang bahagi ng inyong TV screen or sa kanang bahagi po ng inyong TV screen, makikita ang tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko. Ilang saglit pa, isang trailer truck ang unti-unting lumilihis ang posisyon sa may harapang bahagi. Huminto ito at halos humarang pa sa kalsada. Nasagi rin ng trailer truck ang barikada ng South Superhighway. Ayon sa pamunuan ng Skyway Operation and Management Corporation, wala namang nasugatan o napahamak sa nangyaring insidente. Ayon sa investigasyon, bigla na lang nawalan ng kontrol ang driver dahil hindi maayos ang kondisyon ng harapang gulong ng nasabing trailer truck. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property ang truck driver. Tandaan mga kapuso, para sa biyaheng maayos, payapa at iwas disgrasya, palagi magbigay ng kortesiya sa iba pang motorista at panatilihin po ang disiplina sa ating kalsada. Igan? Maraming salamat, Love Anyover. Huli rin sa CCTV ang pagbundol ng isang motorsiklo sa isang tumatawid na babae sa C5 Road sa Pasig. Hindi halatang pedestrian lane ang tinawiran ng babae dahil burado na po ang pintura. Narito ang report ni Steve Dailisan. Masdan ng babae ito na nahuli cam ng MMDA CCTV camera sa bahagi ng C5 Green Meadows, Pasig. Walang takot nakipagpatintero sa mga humagibis na sasakyan. Ilang beses mang nakalusot sa kalawit ni kamatayan, sa huli nadagit naman ang matuli na motorsiklo. Tumila po ng babae, huminto ang rider para saklolohan siya. Maya-maya dumating na ang emergency response team ng MMDA. Ang babae napaupo sa kalsada habang dahan-dahang inaalalayan. Nagkaroon siya ng mga bugbog sa katawan eh. Hindi naman siya ganun ka-critical. Pero naitakbo siya kagad sa ospital eh. Pero ang tinatawiran pala ng babae mismong pedestrian lane. Ang kaso halos burado na rin ang pintura nito at wala ring signal light. Siguro ang tinutukoy nyo yung walang traffic signals na hindi nag-stop. So ang rule dyan, basta may tumatawid, full stop ka. Paniguro ng MMDA, tuloy-tuloy ang gagawing pagpipintura sa mga pedestrian lane para mas maging malinaw sa mga motorista at maingganyo ring gamitin ng mga tumatawid na pedestrian. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Inimbestigahan na ng pulis ang humarang at nagitgitan ng presidential convoy sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Katwiran ng pulis, hindi niya napansin yung convoy dahil walang wangwang at wala rin siyang napansing blinker. Ang report mula kay Maris Umali. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Tumatak sa publiko ang bahaging ito ng talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino ng maluklok sa palasyo noong 2010. Sa kauna-unahan ngang sona ni Pinoy, habang binabaybay ang daan patungong batasang pambansa, hindi pinatigil ng presidential convoy ang traffic. At may blinkers man ang car number 1, walang wangwang na umalingaw-ngaw.
Pero dahil din daw sa walang wangwang, kaya hindi umano napansin ni SPO1 Ricardo Pascua nang nakasabay na pala niya sa kalsada yung convoy ng Pangulo. Di raw tuloy siya agad nakaiwas kaya't nagasgas ang kaliwang likurang bahagi ng kanyang sasakyan matapos makagitgitan at makasagian ang isa sa mga hagad ng Presidential Security Group na bumabaybay sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero base sa paunang investigasyon, hinawi na umano ng hagad ng Pangulo ang sasakyan ni Pascua. Pero hindi pa rin daw ito umiwas hanggang sa makasagian na nito ang hagad at mawala nito ng balanse. Nakaka-block siya doon sa flow ng convoy Kaya reason na tinabihan siya ng motorsiklo at masyado nang madikit. Malapit na yung sasakyan ni Presidente. Hindi ko naman alam yun. Wala naman ako nakikita mga blinkers. Hindi ko naman nakita ako si Presidente na naandun na nasa likod siya. Sabi ko, kasalanan ko kako. Standard operating procedure na kapag dumadaan ang presidential convoy ay kailangan itong pagbigyan at paunahin gaya na lamang ng mga ambulansya at bombero. Isa ito sa mga pribilehiyo na ibinibigay sa Pangulo para na rin masiguro ang kaniyang kaligtasan pag siya ay nasa daan. Seguridad nung buhay ng ating presidente kasi po siya ang nagdadala ng buong bansa at ng tao natin. So, pinoprotektahan po natin sila. Pinaiimbestigahan na ng QCPD District Investigation and Detective Management ang kaso ni Pascua, pero nirelieve na muna siya sa kanyang pwesto sa QCPD Station 4 at pansamantalang inilipat sa Admin Holding Section ng QCPD. I ordered his relief at on the way na siya rito, pina-escortan ko siya kay Colonel Mendoza mismo para mag-conduct tayo ng investigation. The policeman was quite arrogant in insisting that he be allowed to do a U-turn whereas the convoy was already going straight. In fact, we understand that he even showed the badge. Kung mapatutunayang may sala, maaari raw siyang kasuhan. Ang sanction po niyan is grave misconduct for administrative proceedings. Humingi ako ng dispensa. Pinararating ko kay Presidente. Hindi ko alam na dumaan na pala siya. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Ang isyu ng kaso niya ng pulis na hindi nagbigay daan sa convoy ni Pangulong Noynoy Aquino, bubusisiin mamaya sa Talaken with Igan. Sinalakay ng CIDG ang isang call center sa Mandaue, Cebu na sangkot umano sa bentahan ng mga peking gamot. Parin naman itong itinanggi ng abogado ng call center na nakipagtalo pa sa mga pulis. Narito ang report. Napuno ng tensyon ng isang call center sa barangay Subang Daco, Mandaue, Cebu nang dumating ang mga tauhan ng CIDG para maghain ng search warrant. Pinasisiyasat ng NCR Regional Trial Court ang 724 Care Call Center dahil sa reklamo ng dalawang pharmaceutical company na nagbebenta raw ito ng mga peking gamot. This is a place for online pharmacy and we have complaints on that, not only in the Philippines but it's been being monitored by other law enforcement agency worldwide. Like selling fake Viagras. Noong unay tumanggi ang abogado ng call center na papasukin ang mga pulis. Gusto niyang paalisin muna ang may 100 empleyado nila bago ipatupad ang search warrant. Hindi, kapitan, kung di man tao yung i-search, items man yung i-search. Hindi kasama yan. Hindi kasama. Dalawang items, dalawang items you're supposed to search, Pero hindi pumayag ng CIDG at pinusasan ang abogado. We are implementing the search warrant, so we have been doing that for so many years, so we know the protocols, the proper procedures. Wala nang nagawa ang abogado at hinulughog na ng mga pulis ang lugar. Isa-isang inilista ang pangalan ng mga call center agent. Wala namang nakuhang gamot ang mga pulis tulad ng alegasyong nakasaad sa search warrant. Pero kinumpiska nila ang isang computer unit na magagamit daw sa investigasyon. Mariin namang itinanggi ng call center na sangkot sila sa bentahan ng peking produkto. Amo na diri insurance na ami survey med on call Morag 911 that's maintained by a private organization in the United States. Those are the type of accounts we have here. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Sa ibang balita, plano ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na magpatayo ng monumento bilang alaala ng sayumaong hari ng